Pag ang lalabanan mo, yung Alipores, pagkatapos ng diskusyon, napahiya, sabihin, hindi naman yun ang puno namin eh. Para wala na pong lusot, dapat puno ang umarap. Yun ang pamunuan eh. Pakinggan nyo. Challenge me. Okay, I will, so that you will understand carnally your level and my level. I will agree. Pay me $20 million. And I will debate with you wherever you want. If you challenge me, produce $20 million. And pay me for the 2 hours that I will spend with you. Name the place and location and I'll be there. Meron lang po kaming nais linawin. Doon sa sinabi ni Brad Josel kanina, hindi po umuurong ang kapatid na Eranio Manalo sa isang mating. Nililinaw lang po namin yon. At wala pong aral ang Iglesia ni Cristo na Iglesia ni Cristo ni Manalo. Ngayon po, kung gusto niyong patunayan na mayroon kaming aral na Iglesia ni Cristo ni Manalo, pwede po ninyong gawin yan sa isang maginoong pag-uusap. I-reject ni Allah ang ibang reliyon. Ngayon ito tanong niya sa panlimang tanong. Eh kung nire-reject, bakit nakasulat sa Quran ang Kristiyano? So ang binanggit niya, isugot niya nandun na yung mga taong natanggi, yung mga reliyon ngayon ay mapasa impyerno. So second stand na ito, no? Sa second stand, tatayo muli si Brother Mentor. I-rebut niya yung mga statement sa kanila. Mag-Muslim ka na! Hindi po ako nagpunta rito. Like I said, hindi po ako nagpunta rito para to add insult to injury. Para ano? Ako po, to add insult to injury. Ako po ay... Kanina ka pa nag-a-add ng insult sa injury. Lahat ng sinasabi mo directed sa akin, ang daang tao rito eh, oh. Di ba, puro Suryano sinasabi mo eh. Oh, sabi mo, hindi ako marunong ng grammar. Sabi mo, hindi ako marunong ng common sense. At Sabi mo, hindi ako marunong makaintindi ng talata ng Biblia. Lahat na yung insulto na sinabi mo sa akin, tapos magpapakunwari ka pang you are not adding insult to the injury. alam niyo, Mr. Soriano. Alam mo, hindi dapat dito kasinungalingan sa ganitong harapan. Sa daing tao na yan, dapat kilabutan ka sa balat mo na mag-isinungaling sa ganitong maraming tao. Tama ba na magkaroon ng debate sa relihiyon ng Kristyanismo? Ilang taon na ba o dekada ang nagdaan sa ganitong pagtatalo? May nagtagumpay na ba sa ganitong pamamaraan ng pagtatalo? O mas lalo lang lumala ang mga hidwaang pananampalataya sa tunay na Diyos? Ano ba ang kababalaghang nagaganap sa likod ng Biblia? Ang Diyos ba ng Kristiyano ay Diyos ng pakikipagtalo? Mga kaibigan, ito na ang takdang panahon upang siyasatin natin kung bakit nagkakaroon ng debate o pakikipagtalo ng mga tagapagpahayag ng salita ng tunay na Diyos at kung bakit sila'y nagkakaroon ng iba't ibang pagpapaliwanag ayon sa kanilang pag-aaral. Kung gayon nga ating alamin ang mga tatlong uri ng doktrina o paniniwala sa kanilang pag-aaral sa banal na kasulatan na tinatawag na Biblia, na siya nagiging ugat ng hidwaang pananampalataya. Ang unang uri ay ang interpretasyon o ang kanilang daloy ng pagpapaliwanag.
Hindi masamang makipagtalo o makipagdebate sa baluktot na katwiran, sapagkat sa pamamagitan nito ay ating inililigtas ang bawat sangkatauhan sa mga bulaang propeta na siya namang ginawa ng Kristo. Ano nga ba ang debate at paano ito ginampanan ng ating Panginoong Jesus? Basahin natin sa Mateo Kapitulo 20, versikulo 20 hanggang 22 na ganito ang sinasaad. At sinabi niya sa kanila, kanino ang larawang ito at ang susulat? Sinabi nila sa kanya, kay Cesar. Na magkagayon sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay nyo kay Cesar ang sa kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. At pagkarinig nila nito ay nagsipanggilala sila at siya'y iniwan at nagsiyak. Kung magkagayon ngayon mga kaibigan, papaano natin malalaman ang katotohanan sa isang tagapagpahayag? Pakinggan natin ang sulat ni Hirang Apostol Pablo kay Timoteo sa unang sulat sa Kapitulo 3, versikulo 2 hanggang 5 na ganito ang sinasaad. Tapat ang pasal. Dapat nga na ang bispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo. Ano ba ang ibig sabihin ng sapat na makapagturo? Ito ay ang hindi hihigit pa sa kalaliman ng pagpapahayag o mayroong limitasyon lamang na makapagsalita na makakapagpabago sa isang katauhan. At kung magbago man ang nakarinig nito, ay magiging sapat din ang ituturo niya. Ano ba yung sapat? Ang kasapatan ay nasa versikulo 3 na ganito ang sinasaad. Hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi. Kung ang ating tagapagpahayag, ministro, kaparian, pastor, o tagapagsalita ay nasa ganung uri, ay siya nga ang sinasabi ng Biblia na bulaang propeta. At bilang sa pagpapatuloy sa versikulo 4 na ganito ang sinasaad, namamahalang mabuti sa kanyang sariling sambahayan na sinusupil ang kanyang mga anak na may buong kahusayan. Sa makatuwid mga kapatid, inaatasan tayo ng Panginoong Diyos na mamahala at maghayag ng pagpapaliwanag sa sarili nating bakuran lamang, at huwag dapat makialam kung ano ang ibang gawain ng ibang relihiyon Kristiyano. Kung bakit hindi tayo dapat masyadong nakikialam sa ibang katuroang Kristiyano ay sa kadahilanang ito ang atas ng Diyos sa atin, na kumilos at magturo lamang ng may kasapatan. Sa pagpapatuloy sa huling bersikulo na ganito ang sinasaad. Ngunit kung sino man na ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sambahayanan, paanong makapamamahala sa Iglesia ng Diyos? Sa makatuwid nga'y, kung hindi natin kayang gawin ang kasapatang pagtuturo ng salita ng Diyos sa sarili nating katuruan o inaanibang samahan,
wala din tayong kapangyarihang magturo sa labas o magpatuwid ng ibang ministro, kaparian, pastor o tagapagsalita man ng Biblia. Tanong, paano kung baluktot ang turo ng namumuno sa kanyang inaanimang katuruan ng Kristiyano? Hindi pa ba makikialam? Gayong maraming kaluluwa ang maliligaw? Mga kapatid, gaya ng nabanggit na dapat may kasapatang pagtuturo ang mga ngaral ng ating Panginoon, sapagkat ang katotohanan sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay magkakaroon ng kapangyarihan sumupil upang pakinggan ang katotohanan. Paano natin mapapatunayan yung ganong bagay, mga kapatid ko? Pakinggan natin ang sulat sa mga Hebreo sa Kapitulo 10, versikulo 15 hanggang 18, na ganito ang sinasaad. At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin, sapagkat pagkasabi niya na, ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Sa makatuwid mga magulang ko at mga kapatid, pagkatapos ng panahon ng Kristo, sa lupa na nagkatawang laman at mga apostol at ibang lingkod ng Diyos noong unang panahon ng lumang tipan, ay inilagay ng Diyos o inukit na sa ating mga puso't isip ang katotohanan. Sa paano mahahayag ang katotohanan, mismo ang Espiritu Santo ang kikilos. Mayroon siyang kakasangkapaning haligi ng mga mangangaral sa loob ng inaanibang katuruan upang ituwid ang kaanim na nagkukulang o nagkakasala sa loob ng katuruan. At siya ang magpapatuwid nito. Sa gayong bagay nga ang pagdedebate sa loob ng katuruang inaaniban ay mahahayag at hindi ang pagdedebate sa labas ng ibang katuruan. Ngayon, ano ang patunay na mayroong kakasangkapanin o gagamitin ang Diyos para ituwid ang mga ngaral sa mismong kaanib ng katuruan? Pakinggan po natin ang sumusunod na talata. At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. At kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala ngang paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. Yan ang patunay na hindi na aalalahanin pa ng Diyos Ama na nasa langit at ang ating Panginoong Hesukristo ang mga kasalanang nakaliligaw ng pagtuturo, sapagkat kikilos ang Espiritu Santo upang ihayag ang kanyang inukit sa ating puso, ang katotohanan, at masupil ang mga mangangaral na baluktot ang pagtuturo na walang kasapatan. Sa makatuwid nga mga magulang ko at mga kapatid, mismong kaanib o sa loob mismo ng katuruang inaaniban, magaganap ang pagtutuwid at hindi sa manggagaling sa labas ng katuruan. Kaya ang pagdedebate ng iba't ibang katuruan ay walang kasapatang pagtuturo ng kaalaman. Bakit? Bakit walang kasapatang pagtuturo ng kaalaman?
kung makipagdebate o makipagtalo sa ibang katuroang Kristiyano. Pakinggan natin ang sulat ni Hirang Apostol Pablo sa unang Korinto sa Kapitulo 7, versikulo 7, na ganito ang sinasaad. Kaya't ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko, ngunit ang bawat tao mayroong kani-kaniyang kaloob na mula sa Diyos. Ang isa'y ayon sa paraang ito, at ang iba ayon sa paraang yaon. Hindi ba't mga kapatid, ultimo si Pablo ay hindi nakikialam kung ano ang gagawin ng ibang apostol o ibang mangangaral, kung ano ang ibig niyang gawin sa ngalan ng Diyos. Sa kadahilan ng may kani-kaniyang kaloob ang bawat isa kung papaano ang hiwaga ng salita ng Diyos upang mahayag sa loob ng katuruan. Kinakailangan lang mayroong kasapatan ang mangangaral. Ito man ay ministro, pastor, kaparian o tagapagpahayag man, dapat inuugali nila ang ganitong asal. Ngunit kung magpapatuloy ang mga pagdedebate sa labas ng katuruan o pakikipagtalo, ay nagiging mangmang ang mga bawat isa, sapagat ang kasapatang pagtuturo ay nasa loob lamang ng katuruan at hindi sa labas, sapagat may mga iba't ibang kaloob tayo na ibinigay ng Diyos upang lumago o lumawak ang kanyang salita. Kung hindi nga tayo susunod sa salitang kapayapaan, ay papaano nga magkakaroon ng kapayapaan ang bawat katuruan ng mga Kristiyano, gayong may mga iba't ibang kaloob ang bawat isa? At papaano nga mahahayag ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na magpapatuwid sa maling turo ng mga ngaral kung sa labas ng katuruan ay nakikialam ang bawat isa? Pakatandaan natin ang sulat ni Pablo sa unang sulat ng Korinto sa Kapitulo 2, versikulo 13, na ganito ang sinasaad. Na ang mga bagay na ito ay ating namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu, sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Ayon sa Espiritu, sa makatuwid bunga ng Espiritu. Ano ba ang bunga ng Espiritu ng Diyos? Pakinggan natin ang sulat ni Pablo sa Galatia, Kapitulo 5, versikulo 22 hanggang 23, na ganito ang sinasaad. Datapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandaang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Malinaw sa pagdedebate ba o pakikipagtalo ng iba't ibang katuruan ng Kristiyano ay nagkakaroon ba ng kapayapaan? Mayroon bang nagwawagi? Mayroon, ngunit ayon lamang iyon sa kanilang pagkaunawa. Datapat sa kabilang panig ay gayon din ang iniisip nila na sila ang tama at nasa katotohanan. Kung ganyan na ang nagaganap, hindi mahayag
ang Espiritu Santo sa isang mangangaral at ang kanilang mga kaisipan lamang ang nagpapatakbo sa aral ng Biblia at sila ngayon nagsasalita sa mga titik at hindi sa Espiritu ng Diyos. Sa buod na pananalita o maikling pagpapaliwanag ay kinakailangan ang respeto o paggalang sa bawat kaloob ng Diyos, sa bawat katuruang Kristiyano, sapagkat sa pamamagitan ng mga iba't ibang kaloob ay lumalago ang sangkatauhan. Ang ikalawang maling doktrina sa loob ng katuruang Kristiyano ay ang tinatawag na sariling interes o conflict of interest. Ano ba ang sariling interes ng katuruan? Ito yung uri ng pagpapalago ng kanilang samahang Kristiyano na nauuwi sa pagtatalo na kung sino ang nasa katotohanan. Kaya't ginagawa nila ang lahat ng bagay upang lumago na nauuwi sa sapilitang pagpipili. Halimbawa nito ay ang pag-aasawa na dapat ang pag-aasawa ay kinakailangan maging kaanib ng samahan o maging magkasintahan pa man. Ang mga personal na issue ay nakokompromiso o kinakailangang talikuran ang isa at harapin ang isa. Dahil iyon ang doktrina ng samahan. Kung magkagawin ngayon mga magulang ko't mga kapatid, pakinggan natin ang ebanghelyo ni Pablo sa Korinto sa unang sulat sa Kapitulo 7, versikulo 24 na ganito ang sinasaad. Mga kapatid, bayaan ang bawat isa'y manatili sa Diyos sa kalagayang itinawag sa Kanya. Katotohanan nga mga kapatid, kung ikaw ay napili ng Diyos na maglingkod sa Katoliko, gawin ito ng buong puso at pag-iisip. At kung sa Iglesia ni Kristo, ay gayon din naman. At kung ikaw ay ipinadala ng Diyos sa dating daan, ay gayon din gawin mo. Kung mapaborn again man o Seventh-day Adventist, o mapaman Protestante man o El Shaddai, o sa lahat ng mga ibang katuruang Kristiyano, ang mahalaga kung saan ka itinalaga ng Diyos ay iyong pagyamanin sa pamamagitan ng mga gawang mabuti at may kapayapaan sa lahat ng bagay at may kasapatang pagtuturo ng aral ng Biblia. Ang ikatlong maling doktrina ng katuroang Kristiyano. Ito yung paglimbag ng mababaw na salita o yung tinatawag na Revised Bible. Ang paglilimbag mula sa malalim na pananalita ay hindi masama sapagkat ang panahon ay nagbabago at ito'y mainam sa mga nagbabasa sapagkat madaling maintindihan ang mga nilalaman ng isang talata o ng isang kataga. Ngunit sa espiritual na kalagayan, sa mga aral ng banal na salita ng Diyos, ito ay itinuturing masama o labag sa kapangyarihan ng tunay na Diyos. Pakinggan natin ang sulat ni Juan sa kanyang Apokalipsis sa Kapitulo 22, versikulo 18 na ganito ang sinasaad. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula
ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Malinaw ang talata, mga kapatid ko, na daragdagan ng salot. Ang salot ba na nabanggit ay tinatamasa ba ng mga nagdedebate o mga nagtatalo sa mga aral? Kung magkagayon nga mga kapatid, nasaan naroon ang sigalot? Hindi ba't nasa mga iba't ibang aral? Sapagkat ang aral ng Diyos ay banayad na may kapayapaan at hindi ginagamit sa pagtutuwid sa ibang aral, sapagkat may mga kaloob ang Diyos sa atin. Sa bawat katuruan ng Kristiyano, kung ang Espiritu Santo ay kumikilala ng banal na dako, bakit nga ba sila nagtatalo? At nasaan naroon ang karunungan ng tao? Bakit hindi mahanap ng Espiritu Santo? Pakinggan ang katunayan sa sulat ni Pablo sa unang bahagi ng Korinto sa Kapitulo 3, versikulo 19 na ganito ang sinasaad. Sapagkat ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Diyos, sapagkat nasusulat, hinuhuri niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. Tumpak mga kapatid, dahil sa kagalingan sa mga wika na natutunan sa sanglibutan o sa paaralan, ay hinahango ang mga salita ng Biblia sa mababaw na layunin. Kung magkaganon, bakit sa mababaw na layunin? Sa papaanong paraan? Ay upang madaling maintindihan ng mga tao. Oo, madaling ngang maintindihan ng mga tao na tapat itinatagubili ni Pablo na ang natutunan sa paaralan ng sanglibutan ay kamangmangan o kawalan ng talino. Bakit kawalan ng talino? Sapagkat ang gawa ng Diyos ay banal at ang salita niya ay banal. Ang Diyos ba ng Kristiyano ay mangmang na paulit-ulit isinasalin sa wika o kataga o talata? Gayong itinago niya ang mga salita sa mga marurunong. Basahin natin ang isang patunay sa sulat ni Mateo sa Kapitulo 11, versikulo 25 na ganito ang sinasaad. Nang panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, Ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, at ipinahayag mo sa mga sanggol. Ano yung itinago sa mga pantas at ibinunyag sa mga sanggol? Mga kapatid, ang pantas nga ay ang mga pusong mapagpaimbabaw at mga may kaisipang mahilig makipagtalo sa mga aral na nawawala ng kapayapaan, na iniisip lamang ang sariling interes, na nag-aral sa sanglibutan at nakialam sa mga titik ng aral ng Diyos. At ang sanggol nga ay yung mga taong mayroong pusong mapagparaya, mapagpatawad, maunawain, sapat na makapagturo, bagaman nakapag-aral sa sanglibutan. Ito ay
Nirerespeto niya ang bawat titik ng sinaunang nagsalin sapagkat ito'y banal na titik. At hindi nagiging hukom sa mga aral. Yan ang mga sanggol na tinutukoy ng ating dakilang Panginoong Hesus. Kung kahit madaling naiintindihan sa kabila ng kalaliman ng bawat kataga. Mga kapatid, ang unang salin ng kataga na banal na aral ay siyang tunay na malalim ang mga kahulugan upang masiyasat ang tunay na puso. Kung ikaw, kapatid, ay may pag-ibig sa kapwa, gaano man kalalim ang kataga, ito'y iyong mauunawaan sapagkat nakaukit na sa atin mga puso't isip ang aral ng tunay na Diyos. Ngunit kung ikaw naman ay dalubhasa sa mga wika at kataga na tapat mahilig sa mga pagtatalo o debate na walang kapayapaan, na nauuwi sa sigalot hanggang sa pagpantay ng ating mga paa, wala tayong maiintindihan sa salita at aral ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang tunay na Diyos natin ay simbolo ng pag-ibig at kapayapaan. Ngayon nga mga kapatid, ano ba talaga ang doktrina ng ating Diyos? At hindi doktrina na gawa ng tao. Pakinggan ang Ebanghelyo ni Marcos sa Kapitulo 9, versikulo 38 hanggang 40 na ganito ang sinasaan. Sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakita namin ang isa na sa pangalan mo'y nagpapalabas ng mga demonyo at pinagbawalan namin siya sapagkat hindi sumusunod sa atin. Tatapat sinabi ni Jesus, huwag ninyong pagbawalan siya sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko at napagdakay makapagsasalita ng masama tungkol sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay suma sa atin. Huwag naman tayong maligaw mga kapatid ko sa katuruan ng Kristiyano. Dahil may kaloob ang Diyos sa bawat katuruan ng Kristiyano at kung pagsama-samahin natin ay makakabuo tayo ng isang pagkakaisang layunin na may kakaibang kaloob ng Diyos sa atin. Kaya tayo mayroong mga ibang biyaya na nakakapagpalago ng samahan. Anya nga lang, sa kalagayan ng paniniro ni Satanas ay nauuwi tayo sa pagtatalo. Tatapat kung babalikan natin ang sinabi ni Kristo na siya'y kinausap ng kanyang alagad na nakapagsabi na mayroong nagpapalayas ng demonyo, ngunit hindi sumusunod sa kanilang mga lakad o mga misyon na pinupuntahan. At sinagot siya ni Kristo, hayaan mo siya, sapagkat ang hindi laban sa atin ay suma sa atin. Sa makatuwid, sa labas ng katuruan ng Kristiyano, kung sino mang gumagawa ng mabuti, hayaan natin sapagkat hindi sila laban sa atin. Huwag nawa tayong pasilo sa tukso ni Satanas, sapagkat gayong bagay nga ay ating tinutupad ang kalooban ng ating Panginoon. At yan ang doktrina ng isang Kristiyano.